acceptable nga number for us to decide kung sino dapat mag-decide. Nga abihay, ops, tama un anay, ayaw ko to kon kameriya. Ay bukon tabira it isagang kasagakyan nga may ibore na nga barker nga kung mapuno hay panawon or bisan butangan mo pagid it mga pasahero sa bubong kung magsugot sanda. Okay kung dayon ay bukon tabi. No, in fairness. Boy, Prangkahan. Prangkahan. naka-live streamon kita by the way ha. Pangabay, like and share sa aton karon mga late live streamers. Good morning kinyo by the way. May mga adjustments kita nga ginhimo para nga mas swabe pagid aton nga pagayag at the same time pag live stream. Prangkahan. Prangkahan. Okay, sa pagpadayon anay sa content day karanga resolusyon mga kasimanwa. Okay, whereas under Presidential Decree number 1586 or the Environmental Impact Statement System nga ginatawag, no, mga kasimanwa, okay, consultation with affected communities, mga kasimanwa. Sige, sinun kita. There are also concerns that the project may lead to a significant increase in tourist arrivals beyond what the island can sustainably support. Whereas the current water transport system between Katiklan and Boracay provides a livelihood, okay, to many local residents, particularly boatmen, crew members, and small operators who depend on daily trips for income. Whereas, while infrastructure development is important, it should not come at the expense of the environment and the livelihood of local communities. Now, therefore, be it resolved, as it is hereby resolved, that the League of Municipalities of the Philippines, Aklan Chapter, expresses its opposition pagtutol to the proposed construction of a bridge connecting Boracay Island to the mainland of Malay Aklan. Okay, resolve further that the League respectfully request the Honorable Vince Dizon, Secretary of the Department of Public Works and Highways or DPWH, to reconsider the project and ensure that all environmental, social, and economic concerns are fully addressed before any further section is taken. Prangkahan. Prangkahan. Okay, mahaba-haba galira, no? Sige, dala naman mga kasimanwa, resolve furthermore that the League calls for proper consultation with local government units, stakeholders, and affected sectors, especially those whose livelihood may be impacted. Impacted tayo, no? Mga kasimanwa. Sige. Signed. Resolved finally that copies of this resolution be furnished to the office of the President, President Bongbong Marcos, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., DPWH, DNR, DOT, DOLE, the Provincial Aklan, Government of Aklan, and the Municipality of Malay for their information and appropriate action, mga kasimanwa. Okay. Unanimously approved this 30th day of April
2026 at Kalibo Aklan. Okay. Basahon tabi kung saan naisino nga mga mayor. I hereby certify to the correctness of the above mentioned resolution, mga kasimanwa. Prangkahan. Prangkahan. Good morning, Anay, kay Ma'am Helen Nagal. No, thank you so much. Ma'am Gina, kasi Marcelino Luciano, good morning. Thank you so much. Pasensya, medyo na late. Ato na pagwan kay gina-improve pag ginaton mga kasimanwa. Attested, President League of Municipalities, Aklan Chapter, no other than Bagong Kalibo Mayor Joris Bautista Socro. Okay. Sunod, Primadora, Priscilla Caliso, Treasurer, Municipal Mayor of Balete. Okay. Sa adara nga liga bi no Aklan Chapter, si Mayor Joris rong President o Treasurer ay si Mayor Priscilla Caliso it Banwang Balete. PRO, Public Relation Officer, Municipal Mayor of Banga, no other than Honorable Noel or Mayor Noel Redison. Okay. Director, representing the Municipality of Madalag, ni Mayor Rex Gubatina. Okay. Director, Mayor Shimonet Francisco, Municipal Mayor of New Washington. Okay. Member, Municipal Mayor of Batan, Michael Ramos, Honorable Michael Ramos. Member, Honorable Tim Chodosio, Municipal Mayor of Libacao, Aklan. Member, Municipal Mayor of Nabas, Honorable Mayor James Solano. Prangkahan. Prangkahan. Okay. Vice President, Honorable Mayor Dini Ripol Sr., Municipal Mayor of Altabas. Si Vice Galikara, si Mayor Buldog. Sige. Auditor, Honorable Josephine Ikinya, Municipal Mayor of Malinaw. Director, okay, Mayor Leoncito Mationg, Municipal Mayor of Makato. Director Pagid Sambilog, Honorable Mikia Icasas, Municipal Mayor of Leso. Director, Mayor Jean Puentes, Municipal Mayor of Tangalan. Member, Municipal Mayor Burwanga, Honorable Alan Daguhoy. Municipal Mayor of Malay, Member man, Mayor Promi Bautista. Member Pagid Sambilog, Municipal Mayor of Numancia, si Honorable Mayor Rogelio Enero or Ogi, mga kasiman. Prangkahan. Prangkahan. May kugang, mga kasimanwa. Sige, dali ang giday basi kon yaman. Balete, Banga, Madalag, New Washington, Libacao, Nabas, okay, Altabas, Malinaw, Makato, Leso, Tangalan, Buruanga, Malay, Agnumancia. Oy, umungan! Prangkahan. Prangkahan. Alas 5:21 aton karon nga oras. Ang bagit pag-asa aga-aga. Ay aga-aga pero alas 5:21 nga. Na ano man abi ko naman ako confused kita abisan sa pag-asa abi hay alas 6:20 hapon gyapon. Oh, na anong klase sistema man. Kita tana alas 6 o maduga man kung mamanggugang ay gabi igon ay saan data sa pag-asa hay alas 6:20 alas 6:30 hapon dako no. Kumprontahon tangani karo taga pag-asa ho. O standby speaking of pag-asa ha sa latest weather report. Alas 5:22 mga kasimano again di magkalipat mag-take it DTX 500 makabuligra sa paglimpyo. It imo nga atay paagi again sa pagbuhit mga higko mga toxins halin mismo sa aton yung ginakaon agi na inom kada adlaw. DTX 500 ro may pinakamataas nga orak ungkon oxygen radical absorbance capacity value raya raton masaligan ag may rekomenda syempre nga power antioxidant imo ra ro naga flush out
it mga free radical sa aton nga dugo nga makita kasayod nagiging kamangdanan it pagkasama dit atong atay. Sa DTX 500 protektado kita sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayaan kabangdanan man it cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likawan ro pagubagit imo nga atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Rependors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Kasimanwang Rospino Gregorio, thank you so much. Good morning. Kagawad Michael Villanueva Solina, thank you so much. Good Thursday morning, ha? Sige, kumusta? Nag-asaw-asaw man ina sa Laginbanwa West? Kung bukod sa Laginbanwa West, Laginbanwa East. Kagawad Michael again, ha? Villanueva Solina. Sige, salamat gid nga abo as always. Kaon pa nagabugtaw, naga-live stream. Alas 5:23 aton karon nga oras mga kasimanwa. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Okay, sige. Dali ang gid ay nayang kagabi no, rong Aklan Electric Cooperative pagguwa manyagi. It anda nga post no, parte nga ni sa dahil karang scheme kuno it ERC or Energy Regulatory Commission mga kasimanwa. Okay. Hindi anay pag-utdan it kuryentero hindi makabayad sa bugan umpisat Mayo hasta Hulyo. Prangkahan, prangkahan. Mga kasimanwa ha. Okay, bahagahanas ro kon ho. Ugan sige paglilinaw sa dalayang. Okay. Mga kasimanwa, ha. Schedule ng disconnection para sa mga hindi nabayarang bill April 2026. Okay. Ipinapaalala ng AKELCO, Aklan Electric Cooperative sa ating mga member consumer owners sa MCOs na ang isinasagawang disconnection ngayong buwan ng Mayo ay para lamang sa mga hindi pa nababayarang bill ng April 2026 billing. Alinsunod sa direktiba ng ERC or Energy Regulation Commission, ang pansamantalang suspensyon ng disconnection ay magsisimula sa Mayo 2026 billing at ipapatupad simula Hunyo 2026. Sa panahong ito, ang mga hindi nababayarang bill mula Mayo hanggang Hulyo 2026 ay hindi muna isa sa ilalim sa disconnection. Bati nyo, hindi muna isa sa ilalim sa disconnection. May mareklamo pa ba na? Para naman sa mga konsumanteng may konsumo na hindi lalampas ha, sa 200 kilowatt per hour, maaaring mag-avail ng hulugang pagbabayad hanggang 3 buwan. Basta hindi ka magsobra sa 200 kilowatt per hour, no? Pwede mo imaw nga amat-amatan within 3 months. Agbase kung mareklamo kapag nga hindi pa sufisyente ron 3 months. May pangamot ka nga ni sa bugang. May pambakad duay. A matter of mindset. Pinoy patay mo nga kunsiin nga ni Rugotok igto madasok. Ag ibang danan yung mandayon, pigado abi ako, sir! May pahabol pa kung kaya't hinihikayat na magbayad mga kasimanwa hanggat maaari Hindi na binaton pag nayang bitin-bitinon pa. We have to understand kung sugot kita nga kita ay member consumer owners, mga kasimanwa, obrahon taman natong obligasyon. Ay hindi kabaho ko ginakita ko akil ko. Ay hindi mga negosyante sandalo. Ay hindi mga purilon ko. Kung umatyan kat imo sa agbang nga pag-aabuton, mas mahayagan ka, galing hindi ka man gusto nga mahayagan.
Prangkahan. Prangkahan. Kung makareklamo ko na matakir, iba nato ng mga member consumer owners ay may inamot nga sangkapusti sa mga panahon nga madugong pero probinsya at aklan. Prangkahan. Prangkahan. Alas 5:27 aton karon nga oras. Permeyang pobre ako, pigado ako. Kung maka-abusar sa ilim... sorry. Kung makapang-chicks ka mo ron na ag makasuyop, itsyabo nga. Ay, bukod minatuod ay... Prangkahan. Prangkahan. Alas 5:28 aton karon nga oras, again mga kasimanwa ha. I just don't know kung pwede yun, pero kung pwede, hay mas mayadgid. O nanon by the way ron natabo again sa investigasyon it aton nga Altabas PNP na unsa may gabi aton nga interview. Abong intranteo ay. Prangkahan. Prangkahan. Gaabot yun baga sa punto nga stop gon, may mafailan pa kaya, may makasuhan pa kaya sa claim nga rait babayeng negosyante or uwagon. Aganano result at investigation, may nagasugid nga bukon man gali kuno it series anang nga ginsakyan kato. Anano gid bagaro ka matuoran grupang utana sa bilog nga concern mga kasimanwa kon pamapatud-an nga nagapinorel si ma'am complainant, pwede baga imaw kasuhan, may anaihan man nga liability, may sagabton imo sa mga pulis na. Tawaan taron it nagakaigo nga igtagupangod mga kasimanwa when we come back. Pagkatapos gilaman bilang ka mga reminders pangabay. Hugat-hugat sa kamuno. DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud manikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana ano pang ginahulot nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Eric Lidis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Maayong adlaw! Ako si Brian Rivera from the Heartfrog Bullies of Iloilo. We are a group of American bully owners and we gathered together to talk about how we can become better for parents. Sa kadamosing ubra, I need to take care of myself by eating right foods and regular exercise. I also have MX3 capsule, cholesterol and fat-free. Wala na akong hahanapin pa with MX3, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito.
Kaya ano pang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Igutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 capsule. Masaligan ko ang MX3 capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Paisayon, halin sa Aklan Electric Cooperative or AKELCO. Rung Aklan Electric Cooperative, hay magahiwat iti ka-43 nga Annual General Membership Assembly or AGMA sa Mayo 16, dag-on 2026. Sabado nga adlaw sa ABL Sports Complex, Estancia, Kalibo, Aklan. Raya rong kay gayunan, it mga pinalangga nga mga miyembro konsumidor tag-iya it AKELCO nga masayuran puro mga recent developments ag nagakatabo sa tagatapan it AKELCO. Ag may paabot ro anda nga mga suwestyon para sa ikamayad kung serbisyo it AKELCO. Angot kara ginapangayo gid at AKELCO rong suporta at mga member consumer owners sa nasambitan nga asembleya. Sa mga mag-atender, magparehistro online o mag-agto sa mismong adlaw it asembleya dagarong power bill. Ginasaligan gid puro padayon nga pagsuporta it membro konsumidor tag-iya it AKELCO sa nasambitan nga asembleya. Abo gid nga salamat. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Alas 5:36. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad.
Prangkahan. Prangkahan. Balik kita mga kasamanan sa pagpadayon ta sa ba maugan-ugan naton nga nga agahon it Huwebes. May nag PM katon medyo maugan pag ang kuno sa area it Balete. Taon na sa Malinaw ay tinda makaron ang salibakaw. Madudan logro dagan nakita aton nya mga ibanghod. Ano man nakara imbes nga temprano kita makapanindahan nabasa kita. Hay pag po panilog anay rin na base may mga bukasyon makaron yung mga lugawan, mga arus kalduhan, kapainit-init anay it suksukan taba. Kon bukon it lugaw, arus kaldo, pwede man mainit-init nga sa labat. Kung may mga naga-obra it sa labat makaron, tagang kita kun amat abiro tawag sa Iloilo sa duyon nga sa labat taho. Kaya ginalibot man niya nga nayang itday ka na nga mayad sa vocalization no tao taho man no. Ado yung galero ginaobra by the way nga kwan nga tofu niya tofu. Standby sa mga balita by the way mga kasimanwa ha. Alas 5:39. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Okay, hambay na to na may kwan na liability gidman. No, isa gang ka individual in kaso nga magpinataka it report no tapos ay nagapatagan. Prangkahan. Okay, ipaabot naton mga kasimanwa para sa kahayagan dugang itaton yung mga tagpamati. Anabo parte nga sa Section 1, Article 183 of Act number 3815 as amended, otherwise known as the Revised Penal Code, hereby amended to read as follows. Article 183, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation. Prangkahan. Okay, again, Article 183, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation. The penalty of prison mayor in its minimum period shall be imposed upon any person who knowingly making untruthful statements and not being included in the provisions of the next preceding article shall testify under oath or make an affidavit upon any material matter before a competent person authorized to administer an oath in cases in which the law so requires. Okay. Hindi pwede rin mga unlawful nga mga or false testimony, no? Okay. Any person who, in case of a solemn affirmation made in lieu of an oath, shall commit any of the falsehoods mentioned in this and the three proceedings articles of this section shall suffer the respective penalties provided therein, provided that is the person responsible for commission of this felony is a public officer or employee. The penalty, okay, sige, be imposed in its maximum period, provided the penalty, or provided, finally, that the offender shall also suffer a fine not to exceed 1 million pesos ay aragoy, and perpetual absolute disqualification from holding any appointive or effective position kundaya hay mga opisyalis, mga kasimanwa, no? Okay, sige. Read further natin. Section 2, Article 184 of the same Act as amended is hereby further amended to read as follows. Article 184, offering false testimony in evidence. Any person who shall willfully and knowingly
offer in evidence a false witness or testimony in any judicial or official proceeding shall be punished as guilty of false testimony and shall suffer the respective penalties provided in this section. Section 3, if any provision of this act is declared unconstitutional, the same shall not affect the validity and effectivity of the other provisions thereof. All laws, rules, and regulations that may be inconsistent with the provisions of this act are hereby repealed or amended accordingly. This act shall take effect 15 days after its complete publication and other gazette or in the official gazette or in any newspaper of general circulation in the Philippines. Prangkahan! Prangkahan! Sige. Basta may sagabton No, kung katon pa. May liability. Tapos ay siyempre ay ano naton nga ni, no. Pero mga makaraya nga mga sugid-sugid nga gin-kidnap ako. Gin-hold up ako. Mga kasimanwa. Aron yagi. Kung ikaw minatuod, legit nga biktima, legit nga complainant, makumpara mo yagi. Una-unarong reaksyon. Mga kasimanwa. No, kung ibase mata natin to sa sugid, dahil karang complainant, naging ginaklaro natin for awareness na mga kasimanway. Hindi man pwede nga ingaan taro mga akanon nga nakasayod nga abihay, kalmagang kamo. Nag-react lang man ay may imahin man do probinsya at akan. Prangkahan! Prangkahan! Pero effort naton tanan-tanan, pagbuligan naton tanan-tanan ay mabutang ta sa agang-agang to maintain peace and order. Paano kara maka speaking of promotion, di ba? Imbitar kita at mga investors, imbitar kita mga posible bisan mauintok nga negosyante nga magasugod sa banwa. Tahi na may mahambay ta sabon nga ay nagapangidnap agli ka mo rin ha. Dali ang gad, alas 5:44 mga kasimano, speaking of the agat panyempo. Dagas dasan na lang mga kasimano para dire-diretso. Again, alas 5:45, si DOST Pag-asa Weather Forecaster. Okay, Lori de la Cruz, Galicia. Kumatian na binaton para sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, gayunpaman patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya't pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maaliwalas ang papawurin sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanluran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ng ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silang bahagi ng Southern Luzon at silang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa,
Ibig sabihin, may mga kinoconsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya ang mas mainam po ay patuloy tayong magtantabay sa mga updates ng Pag-asa ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagi maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa, o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawurin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat, pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan, Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level ho yan kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamaynilaan, 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayad hanggang sa Kanaptawan pa rin ang magiging pag-alon ng ating karagatan sa buong archipelago. Ang sunrise natin for today is 5:31 in the morning at sunset natin mamayang gabi is at 6:14 in the evening. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Energy Weather Report. Prangkahan. Prangkahan. Alas 5:50. Energy Weather Report. Prangkahan. Prangkahan. Alright, ito na ba yan pinaka-latest weather forecast from DOST Pag-asa. Klaro, may low pressure kita. Nagahatod it maugan-ugan nga nga panyempo natin. Pero sige gang. Iba nga ni karon nalipay nami pa maghulin. Dali ang standby sa mga balita nga natipon ni Kasimanuang Janeline Gano. Report. Energy Police Report. Kasimanuang Jen, go ahead. Kas Malbert aninahan rong 5 ka individual saray karang natabo nga aksidente sa maya bahin ita barangay Huyaw-Huyaw sa Banwa Kara ita naman siya. Natabo ray karang aksidente mga alas 9:55 kahapon ita agahon. Kus indong emburbado saray karang natabo nga aksidente hay san ka tricycle nga ginamaneho ita 62 anyos nga gagaki aga may sakay raya nga 60 anyos nga anak nga misis aga apo na nakarang 5 dag-on aga pareho sa daral nga residente ita barangay Tamalagon sa Banwa Kara ita Tangalan aga roray karang nga motorsiklo nga ginamaneho man itaray karang 43 anyos nga gagaki ag may angkas raya imaw nga 56 anyos nga babayi aga pareho man daya nga dayweta residente ita barangay Guangpo sa Banwa Kara ita Balete. Sa investigasyon itatin karangan naman siya PNP
pareho nga maghalin sa direksyon ita poblasyon naman siya rong ray karang daywang behikulo aga pagtungan ni kunta sa banwa kara ita Kalibo aga kusiin nga ni rong ray karang tricycle ay una sa slow lane ita karsada aga ray karang motorsiklo hay sa fast lane ita karsada ka sa Malbert aga pag-abot nga ni sa may tulay no sa may ray karang huyaw-huyaw galagin banwang ra ka sa Malbert hay naghalint na italinya rung ray karang motor sa may slow lane aga kusinya ni hasunggab nakararong ray karang tricycle rason nga ni nga bumalilin gid ana rong ray karang motorsiklo sa karsada aga sa impact nga ni hay bumaliktad man rong ray karang tricycle ka sa Malbert nga ni sa ray karang natabo nga aksidente hay rong ray karang driver ita motorsiklo hay nagangkon kara ita pagpanakit sa anak karang kagawasan samtang ro anak karang angkas nga ra hay nagangkon ita fracture sa anak karang tuong arang siki kasam tuong paangara ka sa Malbert nga dagarayon sa sangka private nga hospital yakara sa banwa ita Kalibo samtang rong driver try karang tricycle hay nagangkon ita nina sa anak karang ugo aga roana man karang sakay hay nagangkon man ita nina man sa nakarang kagawasan aga pati mandong 5 dagon nga rang unga ka sa Malbert aga pareho sa tarang gindagaman sa sangka pribado man nga ospital yaman sa banwa ita Kalibo ani matapos oray karang aksidente hayagin dagarong aray karang mga embulbado nga rang sakyan aga temporaryo nga ginkustudiya sa aton karang Numancia Municipal Police Station para sa nagakaigo karang disposisyon samtang roray karang natabo nga aksidente hay for follow up investigation pa ita aton karang nga kapulisan. Samtang sa dugang naton karang report samka aksidente man dong natabo hapon ita hapon sa may diversion road ita aton karang banwa ita Lezo aga makato nga ka sa Malbert natabo raya hay kahapon nga ita hapon kusiin nga ni sa aton karang initial nga information na sayuran nga maghalin sa direksyon ita Akelco rong ray karang motorista samtang nga ni paagtuman sa Makato rong ray karang L301 nga nga may sakay mo tangani nga pasahero ka sa Malbert kata matabo rong ray karang insidente aga kusin nga ni una kara sa pinakatunga gidana ita ray karang crossing nga ka sa Malbert hayasong gaban tana ita ray karang van rong ray karang motorsiklo nga ni bangod sa ray karang kabasko git impact ray karang pagkasunggab ita van sa ray karang motorsiklo hay inapok gid ana ray ka sa Malbert aga nagangkon ita mga lastro sa nagakain nga kagawasan andong day karang sakay ita motorsiklo nga ni insigida man nga nagresponde raton karang MDRM Molezo aga gindaga sa ospital rong ray karang mga biktima nga ka sa Malbert aga sa makaron ay padayon parong nga investigasyon itatong karang Lezo Municipal Police Station sa ray karang natabo nga aksidente. Samtang sa dugang pagdaton karang report sa madman rong likuran nga parte karay karang sangka kotse matapos nga ning masunggaban ray eta sangka tricycle mga alas 6 kagabi sa may barangay Old Buswang sa Banwa Kara ita Kalibo aga sa atong karang impormasyon nga nabuo nakaparada sa guwa ita sa mga restaurant rong ray karang sagakyan katasunggaban nga nimo ra ita ray karang tricycle nga maghalin sa poblasyon Kalibo aga suno sa ray karang 47 anyos nga tricycle driver hay imora hay halin sa Banwa Kara ita Banga aga pauli nga ni kuntay mo ra sa barangay Andagaw kat matabo ang ray karang aksidente aga nasayuran nga ni nga hilong tana rong ray karang driver kata matabo rong ray karang aksidente ka sa Malbert aga matapos raya ay ginasugid nga mapagagyo pa kunta rong ray karang driver o gari nga insigida man imo ra nga abangan man ita mga tawo sa lugar aga mayad nga mga wa matay mo rat haangkon no nga ninas ray karang natabo nga aksidente nga nagangkon ita mga kasamaran dong ray karang kotse
sa may bumper ita ray karang nga sagakyan aga kusinya ni insigida nga gindaga iya kara sa Kalibo Municipal Police Station ray karang nga driver aga nag-istorya rong ray karang nga atag iya ita kotse ag ray karang nga driver sa ray karang nga natabo nga aksidente. Samtang update lang naton ray karang nga natabo nga road rage no iya kara sa Banwa ita Kalibo kusinya ni kahapon man haya nag-atubangon sa aton karang nga Transport and Traffic Management Division sa Banwa Careta Kalibo no nga ray karang nga tricycle driver nga nagpangbayo ita ray karang nga estudyante nga sakay ita bisikleta sa nga natabo sa mayabahin kara ita mabinistret ya kara sa poblasyon Kalibo. Ako si nga ni gintikitan agagin na patawan ita na karang nga violation no ray karang nga tricycle driver sa kabiliguan nga ni nga 5,000 pesos. Agko sa inya ni arong raya karang nga violasyon nga anak karang nga gin ticket kana ka sa Malbert ay karang nga illegal turning, reckless driving, violence. Sa ray karang nga estudyante suno man kana kara haya may ana pagid karang nga igareklamo sa ray karang nga driver nga physical injury bangod nga ni sa pag bayuna na sa ray karang nga biktima ka sa Malbert. Agko ato nga ni karang nga matandaan nga umpisa ro ray karang nga insidente kataray karon nga paagto sa maya Mabini Street rong ray karang nga siklista nga rang estudyante kata bigla gulpi gamang nga nag-U-turn don ray karang nga driver aga sunggaban tangan ni na ray karang nga estudyante nagpangbayo pa nga ni rong ray karang nga tricycle driver ka sa Malbert nga insigida nga gin-report rong ray karang nga insidente sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station. So rayro aton karang nga may aton nga balita, maghalin niya kara sa aton nga area of responsibility. So kahit patrol with the Kasimanwang Jerome Lastimosa, para sa patas ang may tagipusuong pagpanerbisyo publiko, ako si Kasimanwang Janeline Ganat Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko. Report. Energy Police Report. Alas 5:59. Ginakasubok ko mga Kasimanod di karana lang kita na estado de paglilibas sa Huwebes kay edisyon para tuntunan. Sa tanan nato ni mga bangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. Thank you so much. Odahan sa mga biyahero sa matugpa o mataruugan ho. Kabay hindi kita magkalipat niya magpagamuyo, magpasalamat sa tanan niya mga grasya nga nabaton naton ng pagabatunon pahalin sa mahal nga Diyos. Kabay again magapadumdum tanan daya katon. Maging blessing man kita sa ibaton. Nga partner technical chief na Riel Pastrana sa overall supervision. Tamon nga CEO, Chief Executive Officer Kasimanwang Apple sa Raspe III. Para sa patas ag may tagipuso ni pagpanerbisyo publiko sa Giyabon. Ako si Kasimanwang Malbert, Teledite number 107.7 Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko. Prangkahan.